Yo, what's up mga kamismo? Panibagong trouble na naman. Itong ECC DC source fail. ECC meaning Engine Control Console. DC source ibig sabihin para ito sa aming backup system. Ang problema naka-inhibit. Kaya trinay ko na ibalik sa normal pero nag-alarma. Kaya may problema ito. Simple lang pagto-troubleshoot nito mga kamismo. Tingnan nyo lang yung manual ng Engine Control Console. I-analyze nyo lang ng maigi. Tapos basahin nyo yung diagram. Pagka okay na kayo sa diagram, sa actual naman kayo, then isa-isahin nyo yung device. Dito sa senaryo na ito mga kamismo, nagka-problema ako sa mismong power unit. Hindi na ito nagbabato ng 24 volts. Kaya binaklas ko yan mga kamismo. Tapos pinalitan ko ng fuse kasi busted yung mga fuse niya sa loob. Ang problema, kapag papalitan ng fuse, then papaandarin ulit, nag-explode na palagi. Or pumuputok ito. PCB kasi yung loob niyan mga kamismo at napakaraming mga components. Meron ng grounded dyan. At hindi na rin okay yung condition nito. Kung kaya ay agad ako nag-request ng bagong supply. Binigay naman nila mga kamismo. Kaya ito, binabaklas ko na yung luma para install yung bago. At ayan mga kamismo, nilinis ko na din yung paglalagyan. Tapos ito yung kanyang circuit breaker, 16 ampere backup system. Ang isa pang problema, pag start mga kamismo, nagtitrip ito. Tulad niyan. So, another troubleshooting na naman. Wala naman akong binago dito. Kung ano yung mga existing, yun din naman yung mga ginamit ko. At pag-check ko ng output supply, ayan yung nakuha ko. Merong 23 volts. Tapos, nadi-discharge na siya na dahan-dahan. Yung loob kasi ng unit na yan, mga kamismo, puno yan ng capacitor. So, baklas na naman ako mga kamismo. Ito yung mga possible cause dyan. Una, baka grounded or merong short circuit. Kaya para mapabilis yung troubleshooting, nag-wiring na ako mga kamismo para makita ko kagad kung may problema ba o wala. Doon sa pag-try ko mga kamismo sa lumang circuit breaker nito, nagtitrip pa din. Kaya nag-come up na ako sa pangalawang iniisip ko na may problema, yung circuit breaker. Kaya nagtap ako sa may spare na circuit breaker ngayon. At yan na mismo yun mga kamismo. After mga 1 minute, ayan, numandar siya. Hindi na nag-off. Pero nung testingin ko ulit ng pangalawang beses, nag-trip na naman. Ano ba yan? Ano yun? Chamba lang? Same specs lang yan mga kamismo, 16 ampere. Yung sa baba yung spare at ito naman yung original niya. Lahat nagtitrip. Kaya ang ginawa ko mga kamismo, dinala ko na dun sa may test panel ko. Para doon ko naman pasabugin. Joke lang. Para doon ko testingin. Kaso di na ako nakapag-video doon. Pero mismo yung output ng testing ko doon, goods na goods. Okay, walang problema. So nagtaka ako ngayon. Ina-analyze ko na naman mga kamismo. Yung kasing ampere rating ng power supply unit or PSU mga kamismo is 16 ampere. Yung input yun mga kamismo ito pakita ko. Ayan, 220 volts, 16 amps. So 0-0 mga kamismo, magkaroon lang ng konting fluctuation, magti-trip na yan. So useless mga kamismo. Hindi ko rin masasalpak tong bago na to kung trip lang din ng trip. Kaya nagsalpak na ako ng panibagong circuit breaker. Ayan, yan yung pinakamababa na meron ako dito sa barko. 32 amps mga kamismo. Ang bababa mga kamismo ng mga circuit breaker ko dito. Yung sa ilaw ko 10 amps lang. Tapos sa outlet 15 ampere lang. Luma na din kasi yung barko na to mga kamismo. Lumang edition pa ng electrical code syempre yung gamit nila rito. Ang dami ng bago sa electrical code ngayon. Anyways mga kamismo, okay na yung yung trouble. Kita nyo naman sa video, nag-normal na ulit. Hopefully mga kamismo ay makatulong itong simpleng troubleshooting na ginawa ko. Yun lang, hanggang dito na lang. Bye bye!